nandito siya. And yun nga, ngayon naman, ang itatopic ko sa inyo, pagpasensyahan nyo na yung PowerPoint ko, talagang hinabol ko lang to. Ayan. So, ang title po nito ay The Message of the Resurrection. Ayan. Actually, hindi ko lang alam yung pangalan, pero sa Brunei, alam nyo ba na merong isang tao doon na kilala na pinreserve yung katawan niya, tapos parang nilagay sa freezer, tapos kinahon ng maganda. Pero alam nyo, yung tao na yon, syempre binibisita sa museum o kaya sa lugar na yon. Pero yung tao na yon, nagsanhi siya ng pain sa mga tao. Kumbaga parang nang-api siya ng mga tao, nang-oppress siya. Tapos yung impact talaga ng buhay niya is parang hindi mo iisiping maganda. Kasi marami yung mga nasawi, maraming mga namatay. Unlike, alam nyo, dito sa pag-uusapan natin na si Jesus, praise God sa buhay niya. Bakit? Kasi nung namatay siya, hindi siya kinakailangang i-freezer, imami, balutin, di ba? O ilagay sa magandang kahon. Bakit? Kasi in 3 days, di ba? After nung 3 araw, nabuhay siya na mag-uli. Kaya kapag dinalaw nyo yung libingan ni Jesus dun sa Jerusalem, huwag kayong magtataka na walang laman yon. Bakit? Kasi nabuhay siya na mag-uli. Nabuhay siya para sa atin. And alam nyo, nakakatuwa sa kanya kasi unlike dun sa tao o sa popular na tao na yun dun sa Brunei, si Jesus ay hindi nang hamak ng tao. Sa halip, niligtas niya pa ang mga tao. Di ba? Si Jesus hindi siya nag-cause ng kasamaan sa mga tao. Sa halip, ang mga buhay natin ay mas napabuti pa. 'Di ba? Yung tao doon na nilibing sa Brunei, nalimutan ko kasi yung pangalan, ay 'di ba, namatay ang mga tao dahil sa kanya. Pero si Jesus nabuhay ng pangwalang hanggan ang mga tao dahil sa kanya. Amen. Kaya nakita niyo yung difference na si Lord above everything talaga siya. 'Di ba? Kumbaga kahit sino mang kilala nyo, mas walang makakapantay sa Panginoon. And dito sa 1 Corinthians 15, mababasa nyo nga yung magiging resulta o magiging epekto sa atin kung sakaling si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli. Halimbawa, namatay lang siya, pero hindi siya nabuhay muli. Ito yung mga possible na danger na mangyayari. Diba? Ang term nga ni Bishop, yung kalagim-lagim na mangyayari sa mga Kristiyano o sa mga tao kung hindi nabuhay si Jesus. Una, our gospel preaching is vain. Mawawalan ng kabuluhan ang ating mga pangangaral. Diba? Bakit? Kung hindi nabuhay si Jesus na mag-uli, baliwala yung pagpe-preach natin. Huwag na tayong mag-preach. Huwag na tayong mangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman totoo. Diba? Pero praise God, dahil nabuhay si Jesus na mag-uli, yung gospel preaching natin, pwede nating ituloy. Diba? Pwede nating ikalat. Pwede nating dalhin sa iba't ibang mga dako ng lugar. Kaya nga, nakakatuwa din at nakakabless kasi may mga pastor din, yung bago ka tumungtong sa Bilibid, di ba? Lagi silang nagpe-preach doon. Hindi ko alam, every Thursday ata. Di ba? Talaga naman kahit sino makikinig. Kahit sino ang nakikinig sa kanya, di ba? Tuloy lang siya. Tapos, alam ko, umaabot sila dito sa bayan na nagpe-preach lang. Although, yung iba, di ba, ang inisip sa kanila, baliw sila, di ba? Pero, ang nakakatuwa doon, yung pagpapatuloy nila. Diba? Bakit? Kasi alam nila na hindi mawawalang kabuluhan yung ginagawa nila. Pangalawa, our faith is vain. Alam niyo kung hindi nabuhay na mag-uli si Jesus, baliwala yung pananampalataya. Baliwala yung kung maniwala ka o hindi. Diba? Kaya sayang naman. Diba? Pero salamat sa Panginoon kasi hindi sayang yung pananampalataya mo. Bakit? Yung pinapanampalatayanan mo ay buhay. 'Di ba? At buhay magpakailanman. Kaya nga tingnan mo nga yung katabi mo, tingin mo ba buhay ang Diyos niyan? 'Di ba? O mukha ng patay, 'di ba? Dapat yung Diyos niyan, yung mukha niyan mukhang buhay kasi ang Diyos niya rin ay buhay, 'di ba? Kung halimbawang lagi kang 'di ba, naniniwala ka na buhay ang Diyos mo, dapat yung pag-asa mo buhay din. Hindi ka laging down, hindi ka laging nakabusangot, nakasimangot, di ba? Yung mukha mo ay buhay na buhay talaga. Di ba? Pangatlo naman, the apostles were false witnesses. Kung hindi nabuhay si Jesus, yung mga apostol, mga bulaan sila. Di ba? Na mga saksi. Pero salamat sa Diyos, nabuhay si Jesus kasi ibig sabihin, totoong mga
apostol sila. And sabi nga, hindi daw pwede, di ba? Na ano to, na document to, tsaka nasabi to ng kahit mga Christian na naging scientist na, di ba? Na imposible daw yung pinapalabas nila na hallucination lang yung nakita nilang Jesus. Kasi 500 katao, di ba, mahigit ang nakakita kay Jesus after niyang mabuhay. Di ba? So, nag-appear si Jesus sa 500 na mga katao. Kaya dun mo makikita na hindi pwedeng hallucination yon kasi imposible na magsabay-sabay na mag-hallucinate ang 500 na katao. 'Di ba? Kaya history itself, 'di ba? Nagte-testify talaga na may isang 'di ba, dakilang tao na nabuhay, 'di ba? Pinako sa krus, pero yun nga, namatay tapos nabuhay na mag-uli. Kahit hindi mga Christian. Okay? And then, pang-apat, we are still in our sins. Ibig sabihin, kung hindi nabuhay na mag-uli si Jesus, yung kasalanan mo, nandyan pa rin sa'yo. Yung kasalanan mo, hindi pa rin napapatawad. Di ba? Bagbag ka pa rin ng kasalanan. Di ba? Buhat-buhat mo pa rin yan. Pero salamat kay Lord, nabuhay si Jesus kasi yun ang confirmation o yung tatak ng Diyos na yung kasalanan mo pwede nang mabura. 'Di ba? Yung kasalanan mo pwede nang mawala sa iyo. Ang hirap kaya nun, 'di ba? Na isipin na ikaw ay makasalanan, 'di ba? Tsaka ang hirap nun yung parang feeling mo hindi ka pa napapatawad, feeling mo ang dami mong kasalanan, 'di ba? Pero salamat kay Lord kasi nung nabuhay si Jesus, doon na confirm na yung kasalanan natin ay wala na. Yung kasalanan natin ay bayad na. 'Di ba? Doon pa lang sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron tayong pag-asa na ako pala pwede akong mapatawad. Kaya laging sinasabi ni Bishop yan. Nung nandun kami sa barko, naisip ko talagang napakalawak ng karagatan. 'Di ba? Na kahit ilang pa barko ang magsabay-sabay, 'di ba? Hindi mo talaga ma-occupy lahat ng 'yon. Parang ganoon din, 'di ba? Sa pag-ibig ng Diyos na sobrang lawak, kahit napakarami mong kasalanan, hindi kaya, 'di ba? Lahat ng 'yon na yung parang yung higitan, yung kalawakan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi mo nga yan sa katabi mo, mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan mo. So, ibig sabihin, pwedeng mapatawad. 'Di ba? May mga ganun nga kasi, 'di ba? Na hirap tanggapin na pinatawad sila ni Lord. Minsan pa may mga 'di ba? Kasabihan yung mga matatanda na hindi muna ako magsisimba. Kasi madumi ako, makasalanan ako. Ang sagot nila, Pastor Bong Saking dyan, ikaw ba pag maliligo ka muna? Diba? Isipin mong maigi yun. Ikaw ba pag maliligo ka, uy, maliligo ako ha, ligo muna ako. Diba? Kaya ka nga maliligo. Bakit? Kasi madumi ka, mabaho ka. Diba? May kailangang linisin sa'yo. O ganun din, sa paglapit sa Diyos, hindi kailangan malinis ka. 'Di ba? Kaya ka lalapit kasi magpapalinis ka. Amen? Amen. 'Di ba? Kaya minsan, yung mga guilt feeling natin, yung mga shame natin na yan ang humahad lang para lumapit tayo sa Diyos. Pero ang Diyos, kaya nga siya open wide, pinako sa krus, kasi ang symbolism noon, anyone, 'di ba? Can come. Kahit sino pwedeng lumapit, kahit makasalanan ka pa. And sabi ni Jesus, nung nabubuhay siya dito sa lupa, di ba, na naparito siya para hanapin ang lahat ng nawawala, di ba, at iligtas. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Di ba? Kaya yun yung dapat nating isipin. And panglima, believers have perished at death. Na lahat ng mga, kung hindi nabuhay si Jesus, ibig sabihin nun, magmula ngayon hanggang noon na mga namatay ay napahamak na. Halimbawa, sila Abraham, sila Isaac, Jacob, yung mga nauna sa atin, kung hindi nabuhay si Jesus na mag-uli, baka napahamak na rin sila. Baka nasa impyerno ang kanilang kaluluwa. Di ba? Kasi lahat naman ng tao makasalanan. Pero dahil si Jesus ay nabuhay na mag-uli, naligtas ang kanilang mga kaluluwa. Kaya magkakaroon tayo ng reunion. Pagdating natin ng langit, uy, si Father Abraham, ang pogi niyo po pala. Di ba? Uy, si Haring David, para po kayong matini idol. Di ba? Kayo po pala, kaya pala. Uy, si Sora, kaya pala 1,000 ang asawa. Kapogi. Di ba? Talagang magkakaroon ng reunion sa kalangitan dahil yung mga noon pa na naniwala kay Jesus, di ba, ay dinala niya sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian. And then pang-anim, Christians are to be pitied or
pitied. Okay, nang bahala kung anong basa nyo dyan, di ba? Ibig sabihin, kaawa-awa. Di ba? Kawawa ang mga Kristiyano. Dapat mong kaawaan ng sarili mo kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli. Bakit? Kasi lahat ng yan, walang saysay. 'Di ba? Para saan pa ang magsimba? Para saan pa ang magbasa ng Bible o magpray? Patay naman ang Diyos. Pero hindi po. Bakit? Kasi buhay na buhay ang Diyos natin. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga dito, the defining event of our faith and church is the resurrection of Christ. Napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus sa buhay natin. Sabi nga, Calvary not only demonstrated His power over death, but also God's capacity to keep His word. Kaya yung pagkabuhay ulit ni Jesus, yung resurrection ni Lord, hindi niya lang pinakita na mas makapangyarihan siya sa kamatayan, kundi pinakita niya rin na na totoo siya sa kanyang salita. Amen? Pag sinabi niyang mabubuhay siya, mabubuhay talaga siya. Pag sinabi niyang magpo-provide siya, magpo-provide talaga siya. Pag sinabi niyang magpapagaling siya, magpapagaling talaga siya. Amen? Di ba? Kaya nga minsan, yung ganun din, naalala ko na naman yung namin, di ba, yung mga ambaga natin. Minsan parang, di ba, pag inaatake ka ng demonyo, hindi ka na makakasama. Hindi mo mabubuo yan, di ba? Pero pag naniwala ka lang, mabubuo to, God will provide. Di ba? So, sa ending, nakakasama ka. Di ba? Talagang sa ending, nabubuo mo ng maluwalhati. Kasi ang Diyos, pag nagsalita siya, nangyayari talaga. Amen? Kaya ganun din sa mga buhay natin. Pag sinabi ng Diyos, 10-10, makakatapos ka ng pag-aaral. 'Di ba? Magkakatap ka pa. 'Di ba? Hihigitan mo ang ate mo. 'Di ba? Talagang mangyayari at magaganap 'yon. Yung talagang yung pag sinabi kasi ng Diyos, mangyayari siya. Amen? JM, mabubuhay ka pa hanggang 300 years old. 'Di ba? Kung sinabi talaga ni Lord 'yon, sa kanya mangyayari 'yon. Kasi pag pinangako ng Diyos, matutupad talaga. Sabi nga daw, 'di ba, ng mga matatandang pastor na dahil yung pangako daw ng Diyos hindi na mapapako. Bakit? Kasi napako na nga siya. 'Di ba? Kaya yung pangako ng Diyos hindi mapapako. Okay? Kaya talagang matutupad at matutupad ito. And sabi nga, without this event, Christianity would lose its message that Christ came to earth to die for our sins and triumph over death. Pero yun nga, dahil nabuhay siya na mag-uli, simbolismo yun na nagtagumpay na siya sa kamatayan. Kasi nga, alam nyo, ang kamatayan nga kasi, ang pinaka-problema ng tao. Pero sa pamamagitan ni Jesus, nasolusyonan yung kamatayan na yun. Diba? Imagine niyo mga scientists natin ngayon, para lang maiwasan ang kamatayan, anong ginagawa? Nag-iimbento, di ba, ng mga gamot. Pag ininom mo to, Gabi, aabot ka hanggang 80 years old. Di ba? Pag in-apply mo to sa mukha mo, Juliet, talagang parang magiging baby ang mukha mo. Para kang si Faith, yung mukha mo. Di ba? Talagang may mga binibili tayo sa store na anti-aging, mga ganyan. Pero kahit anong bili natin, kahit anong laklak natin sa mga gamot na yon, ano pa rin ang nangyayari? 'Di ba? Nagiging 34 ka pa rin, 35, 36, 'di ba? Hanggang sa 'di ba? Malagutan ka ng hininga. Kahit sino na matalinong tao, hindi na solusyonan yung kamatayan na yan. Pero si Jesus, 'di ba? Nabuhay siya na mag-uli at kailanman, sabi ni Rachel, 'di ba, sa prayer niya, hindi na siya namatay. Diba? Kaya lahat ng mga maniniwala sa kanya, ganun din. Yung kamatayan ngayon, kama lang yan. Kumbaga sa sentence, kama lang. Diba? Quit lang. Na ibig sabihin, hindi pa tapos yung statement. Bakit? Kasi may kabilang buhay pa. Ang tanong lang dito, saan mo i-spend yun? Sa langit o sa impyerno? Pag tinanggap mo si Jesus, langit. Diba? Makakasama mo lahat ng mga nauna na. Diba? Pero pag hindi, ayaw mo kay Jesus, yun nga, impyerno. Diba? Sabi ng Bible yan. Kaya dito, diba, dito mo makikita, and actually nga daw, ang eternal life, hindi naman daw talaga nag-uumpisa pag namatay ka na eh. Ang eternal life, nag-uumpisa yan when Jesus comes in to your heart. Kaya halimbawa, si Gab, tinanggap niya si Jesus ngayon. Ano na yon? Simula na ng eternal life yon. Ngayon, kunin man siya ni Lord,
'Di ba? Tuloy-tuloy lang 'yon. 'Di ba? And sabi nga nakakatuwa, 'di ba, kapag nag-testify yung mga tao na inano ni Lord, hinayaan ni Lord na makita yung langit, ang ganda ng mga description nila. Kasi ang langit daw wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang polusyon, 'di ba? Maayos ang lahat. 'Di ba? Meron doon pagkain, pagka pinitas mo, 'di ba? 12 yung prutas, pag pinitas, tsuk! May ganun agad. Hindi yung nahihirapan pa, mag-aantay ka pa ng March, April, chuk, chuks to go. Ayan, di ba, chuk, mga ganun. Yung parang andyan na agad. Di ba? Tapos lahat daw ng mga tao magkakaedad, magkakakilala, di ba? Nagmamahalan, kahit hindi nagsasalita. Sinasabi sa akin ni Rod. Talagang nagkakaintindihan lahat. And imagine niyo, ganon yung plano sa atin ng Diyos. And yun nga, napagtagumpayan na ng Panginoon lahat ng yon. So, punta na tayo sa mga message ng resurrection sa atin. Una, the first message is that Christ is alive. Anong mensahe ang dinadala ng resurrection? Una, syempre, nabuhay si Kristo. Sabi nga dyan, Hebrews 10:12 explains that after His resurrection, He sat down at the right hand of God. But what is He doing in heaven? So, unang message, buhay ang Panginoon. At nasa langit na siya. Pero ang tanong, anong ginagawa niya doon sa langit? Una, He is interceding for us. Ito yung maganda, di ba? Una, He is interceding for us. Sabi dyan, He is also able to save forever those who come to God through Him, since He always lived to make intercession for them. Ano ibig sabihin ng intercession po? Yung pinapanalangin ka. Yung sinasabi niya sa Ama na, ito Panginoon, ito Ama, yung panalangin ni Gabi, 'di ba? Sagutin niyo po siya, ganyan. Ibig sabihin, ng intercede, pinagpe-pray ka niya. So, again, hindi pala natapos, 'di ba? Si Jesus sa pagpe-pray. Akala natin, natapos siya sa pananalangin nung tapos na yung kanyang mission dito sa lupa. Hindi pala. Kasi pagdating sa heaven, nag-i-intercede pa rin siya. 'Di ba? Na Lord, pupunta sa malayong lugar. Sila Juliet, ingatan niyo po sila. Nila Princess. Ayan, sila naman po Di ba? At nag-i-intercede. Di ba? Tapos minsan, di ba, may mga pagkakataon na nararamdaman natin, feeling natin mag-isa tayo. Hindi mo alam, ini-intercede ka pala ng Panginoon. Kaya minsan may mga time din, nung sobrang, talagang nadadown ako, tapos hindi mo alam yung gusto mong ipag-pray. Ang prayer ko kay Lord, Lord, intercede mo naman ako. Pag-pray mo ako kasi hindi ko alam ang pagpe-pray ko sa sarili ko eh. Then after nun, habang pinagpe-pray ko yun, nakita ko yung pagpapalakas ni Lord, yung talagang kahit discourage ka na, babangon ka pa rin. Diba? Kasi nga, ini-intercede ka niya. At bakit tayo nagsusurvive pa rin sa kristyanong buhay natin? Kasi pinapanalangin niya tayo. Okay? And then pangalawa naman, He is our advocate. Sabihin nyo nga, advocate. Yan. Ibig sabihin yan, yung parang tagapagtanggol, lawyer. Diba? Sabi nga dyan, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Sabi dyan, an advocate is one who pleads the cause of another. Our Savior represents us to the Father as He intercedes for us. Alam niyo, nakakatuwa na nalaman ko noon pa. Sinabi yun sa It's Supernatural, di ba? Na sa langit daw, lahat daw ng bagay doon sa langit, gawa daw ng Diyos, gawa ng Ama. Di ba? Gawa nila ni Jesus, Holy Spirit, gawa nila yon. Pero meron daw isang bagay doon na man-made. Ano ibig sabihin nun? Gawa ng tao. Ano kaya yung bagay na yon? Yun daw yung scar sa kanyang kamay. Yung peklat sa kanyang kamay, di ba? Paa at tagiliran. Bakit? Kasi hindi pwedeng mawala yon sa eternity. Bakit? Yun ang palatandaan ni Jesus na ako namatay na ako sa mga taong ito. Kaya pupunta na sila dito. Kaya alam nyo, ang accuser, yung demonyo, kapag inaakusuhan tayo sa harap ng Ama, na yan si Jess, ganyan yan, di yan pwedeng pumunta dito sa langit. Anong ginagawa ni Jesus? Bilang advocate, sinasabi niya sa Ama, Ama, lahat ng kasalanan ni Jess, paid in full na. Diba? And dahil doon tayo nagkakaroon ng confidence na our salvation is eternally secured. Yan minsan nga, parang, diba, parang marirelate mo yung kwentong yon doon sa nanay na kinakahiya, diba? Na ayaw niyang papuntahin nanay niya sa school. Meron kasing bata, ayaw niyang papuntahin nanay niya sa school kasi hiyang-hiya siya kasi yung dito ng nanay niya
Ang pangit, sunog na sunog. Tapos biglang, parang galit na galit siya sa nanay niya. Ang pangit kasi ng kamay mo, kaya ayaw kitang papuntahin dito. Ngayon, parang, yun nga, isang araw, kinuwento ng nanay na yon na bakit pumangit yung kanyang kamay. Yung pala, nung bata siya, nasunog yung bahay nila. 'Di ba? And sa pagkakaalam ko sa kwento nga na yon, sinave kasi nung nanay yung baby niya, yung bata, kaya nasunog yung kanyang kamay. Kaya sabi ng bata, magmula ngayon hindi ko na ikakahiya yung kamay na yan. 'Di ba? Those are beautiful hands. Sabing ganon. And ganon din sa scar, 'di ba, ni Jesus. Yun kasi ang patunay na tayo ay tinubos na. Amen? Kaya dun sa langit may man-made doon. 'Di ba? At yun nga yung ginawa ng mga tao sa kanya. Okay? And then pangatlo, He is preparing a place for us in His Father's house. Ano pang ginagawa ni Lord, ni Jesus sa langit? Pine-prepare niya ang ating mga bahay doon. Sabi nga dito, as He prepares for us, He is waiting for the moment in the Father's plan when He will return for us and bring us home. Yan. And yun nga, yung sinasabi kasi sa John 14, 2-3, yung sinasabi ni Jesus doon na, pag naihanda ko na ang lugar para sa inyo, babalik ako nang sa gayon, kung nasan man ako, ay maparoon din kayo. Ibig sabihin nun, yung dadalhin niya tayo sa kanyang bahay. And ang term ng Bible, many mansions. Diba? So, ibig sabihin, mansion ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, mansion. Diba? Kaya nga, yun ang lagi kong sinasabi sa inyo, na kung dito, ang bahay mo, ganito lang, ganyan lang. Praise God. Bakit? Kasi sa langit, mansion, naka-mansion ka na. Diba? Kaya kapag si Juliet, gusto niya violet, diba? Purple. Ihahanda siya ng Panginoon doon ng violet. Yung mga furfall na mansion, diba? Kung ano yung mga hilig natin, yun ang gagawin sa atin ng Panginoon. Talagang iaano niya tayo, isi-secure niya yung bahay natin doon. And sabi nga, marami nagsasabi, ito na yung abangan nyo kasi malapit na talaga mangyari yan. Kaya anytime, di ba, nung nakaraan sinasabi ko sa prayer meeting, ang talagang inaano sa akin ngayon, yung mag-ready na. Di ba? Nasabi ko nga nung prayer meeting, yung nadama ko nung 2020, nadadama ko na naman siya ngayon. Kasi nung 2020 na nag-pandemic, parang feeling mo end of the world na, di ba? Yung parang matutuloy pa ba yung buhay natin, may kasunod pa ba to? Parang ngayon, gano'n na naman yung nararamdaman ko. Kasi panay-panay yung mga balita, di ba? April 8 daw, magkakaroon ng mga solar eclipse na ganyan. Yung mga signs and wonders sa kalangitan. Tapos ngayon, di ba, yung shinare ni Carl, na yung oras daw ay mababawasan na. Sabi, by 2029. Parang magkakaroon siya ng negative something. So, mababawasan yung natin, di ba, oras na 24 hours. Ngayon, saan mo mababasa yon? Di ba, sabi ng Bible, dun sa Matthew 25, the days will be shortened. Di ba, ibig sabihin, papaikliin yung araw. Di ba? Tapos, ang sinabi naman ni Olokoya, itong year natin, speedy year ito. Na parang, ang mangyayari, magiging mabilis siya. So, therefore, talagang lahat ng yon nangyayari na kasi malapit nang dumating si Lord. Tsaka kung hindi niya kasi papabilisin, walang tao daw na maliligtas. Kahit daw ang mga elect, 'di ba, mapapahamak. Pero kaya papabilisin ni Lord. Yan, kasi nga dadating na siya. Okay? And then next naman, He's living within every child of God through the presence of the Holy Spirit. Kaya nga, tsaka may dagdag ko lang. Kaya nga nung mga nakaraan, may mga nagtatanong sa amin, na bakit daw sa panahon ngayon, ang babata na daw ng mga nagpapastor. Dati, 'di ba, parang nababataan pa tayo kay Pastor Dan nung nagpastor siya. Pero 'di ba may mga ang babata rin ng mga nagpastor ngayon tulad nila JM, nila Carl, 'di ba? Nila Aaron, parang ganoon. Kasi nga ang panahon natin ngayon papabilisin na. Kaya yung pagpapastor hindi lang siya sa mga may edad na, kahit sa mga bata, 'di ba? Mangyayari na siya. Bakit? Kasi ayun, darating na si Lord. And sabi nga, He's living within every child of God through the presence of the Holy Spirit. Anong ginagawa ni Lord ngayon? Nananahan siya sa loob mo. 'Di ba? Inside you, 'di ba? Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga sabi nga dito, this divine union is described in John 15:5 with an illustration, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit, for apart from me, you can do
nothing. So yan po ang unang message ng resurrection. Pangalawa, the second message of the resurrection is that our sins have been forgiven and we are eternally secure in Christ. Sabi nyo nga, forgiven. Diba? Pinatawad. So ibig sabihin nito, ng pinatawad, yung hindi na i-account sa'yo, yung iyong kasalanan. Parang sa bill, di ba? Kunwari sa bill, yung pag kumakain tayo sa sa restaurant, di ba? Pag, yung bill ko po, 3,000. Ano lang, kapirasong manok lang, 3,000 na. Di ba? Tapos biglang magugulat ka, hindi, pag may kasama ka, ako na. Di ba? Yung parang supposed to be, yung mo, babayaran mo, yung kasama mo na lang nagbayad. Alam nyo, ganun din daw. 'Di ba? Kung i-illustrate natin, yung ginawa ni Jesus sa atin. Tayo ang nagwaldas, tayo ang gumawa ng kasalanan, pero sinong nagbayad? Si Jesus. 'Di ba? Si Jesus. Natatawa ako sa mga mukha ng YA. Okay lang kayo? Arte ng mga YA. Parang walang tulog. Jobert, kaya pa? Yan. Kaya natin to. God is alive. Jesus is alive. Kanina nga rin, ayoko sanang bumangon. Naisip lang namin, ay kami pala yung pastor. Diba? So yan. We are eternally forgiven and eternally secure. Kaya sabi nga, we need not fear that some sin will condemn us. Sabi, Ephesians 1:7 assures us, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our wrongdoings according to the riches of His grace. And sabi nga, Jesus paid the full penalty for our sins on the cross. Sabi nyo nga, full. Kaya hindi totoo yung yung kasabihan na, uy, ako magsisimba ako. O bakit? Magbabawas lang ng kasalanan. Diba? Bakit? Kasi hindi mo pwedeng bawasan yung kasalanan mo kasi paid in full na. 'Di ba? Meron pa nalungkot nga rin ako sa nakita ko doon naman din sa Mindoro habang papunta kami doon sa lugar ng mga mangyan. Uso pa pala doon. Pero kahit daw dito yung mga nagpepenitensya nga, yung makikita mo dugo-dugo na yung likod, 'di ba? Pero hataw pa rin ang hataw. Ngayon tanungin mo sila bakit nila ginagawa 'yon? Para daw maalis yung mga kasalanan nila. At malubha pa, 'di ba? May mga nagpapapako pa mismo. 'Di ba? Ang dahilan para mawala ang kasalanan. Pero kung malalaman lang nila na si Jesus ginawa niya 'yon once and for all, hindi niya na kailangan gawin 'yon. 'Di ba? Kaya ginawa niya na nga Gagawin mo pa, Aaron, 'di ba? Hindi mo pwedeng gawin 'yon. 'Di ba? Isa lang ang makakapagbayad ng kasalanan natin. Walang iba 'yon kundi si Jesus. Parang isipin niyo lang ng maigi. Halimbawa, meron kang bond paper na dumihan mo. Tapos ang pinambura mo, lapis din. 'Di ba? O kaya ballpen din. 'Di ba? Sino sa inyo nakaranas nun? Yung nagkamali ka, buburahin mo ballpen din. Wala kang correction tape o liquid paper. Sabihin teacher mo, pangit naman ito, 75 lang to. 'Di ba? Kasi panay bura. Hindi mo pwedeng burahin ng kasalanan ang kasalanan. Ang makakapagbura lang nun, yung dugo ni Jesus. Hindi rin pwede yung dugo mo. Bakit? Kasi madumi yan. 'Di ba? Yung kasalanan ni Eva at Adan, dumadaloy na dyan. Kaninong dugo lang ang qualified maglinis ng kasalanan natin? Walang iba kundi kay Jesus. Amen? Naintindihan niyo na ngayon? So, medyo parang theology din to. And sabi nga, but instead of eternal death, He appeared in heaven as our high priest. Kaya through His own blood, He entered the holy place once for all time, having obtained eternal redemption. Kaya nga nung time ng Old Testament, hindi pa rin yun, di ba? Yung nakakalinis ng kasalanan. Parang nagtatakip lang daw yun. Kasi ang ginagawa naman ng Old Testament, pag ikaw nagkasala ka, kakatay ka ng tupa, i-offer mo yun. Sa pamamagitan nun, papatawarin daw kasalanan mo. Pero hindi natapos yun. Di ba? Kailan lang natapos yun? Nung namatay na si Jesus, nung inalay niya na ang kanyang sarili. 'Di ba? Para sa atin. 'Di ba? Para yung dugo niya, yun na yung ipangbayad niya. Kaya nga sabi rin ng mga ibang theologian, sino daw ang unang natuwa nung si Jesus ay binayaran ng ating mga kasalanan? Una daw yun, yung mga hayop. Sabi ng mga tupa, praise the Lord. Hindi na kami aalay, 'di ba? Sabi ng baka, hindi na tayo kakatayin, 'di ba?
Yung kalapate rin, nagbunyi. Di ba? Kasi hindi na sila i-offer. Yung bato-bato, ganun din, masaya din. Bakit? Kasi nga, hindi na sila i-offer dahil yung anak ng Diyos, si Jesus, na i-offer na para sa ating lahat. Amen? Kaya yung mga ceremonial na yan, hindi na yan dapat ginagawa ay binayaran na ng Panginoon. And sabi nga, the fact that He rose from the dead is proof that the Father accepted His Son's sacrifice as the Lamb of God. Diba? Kaya pansinin nyo, yung senaryo sa krus, Eli! Eli! Lama sabachthani! For the first time in His life, tinawag niya ang Diyos na Diyos. Diba? Pero sa kanyang ministry, sa kanyang buhay, anong tawag sa kanya? Ang tawag ni Jesus sa Diyos, Ama. Pero for the first time, ang tawag niya na, my God, why have you forsaken me? Diba? Bakit mo ko iniwan? Kasi nung time na yon, ibinagsak na lahat ng kasalanan natin kay Jesus. Kaya nga naalala niya sa Garden of Gethsemane, iyak siya ng iyak, nanangis na siya habang nagpe-pray, to the point na dugo na yung niluluha niya, kahit pawis niya, dugo na rin. Kasi hindi niya matanggap na isang moment magkakahiwalay sila ng ama niya. 'Di ba? Pero anong sabi niya? Sabi ni Jesus, 'di ba? Kung posible lang, let this cup pass from me. 'Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? Pero let your will be done. Ang sabi ng ama? Inumin mo, anak. 'Di ba? Kaya nung time na 'yon, binuhos sa kanya lahat ng kasalanan natin. Kaya naranasan ni Jesus ang mahiwalay. Kaya bakit daw nasabi ni Jesus doon na I thirst? Nauuhaw ako. Bakit? Kasi nakaabot na si Jesus sa impyerno. Diba? Same thing na mababasa nyo dun sa rich man na sabi niya kay Amang Abraham, sabihin nyo kay Lazarus, kahit idip-dip niya lang yung kanyang kamay tapos ipatak sa akin kasi uhaw na ako. Ibig sabihin nun, bakit? Kasi nakaabot na, diba, dun sa impyerno yung sakripisyong ginawa ni Jesus. Kaya sinabi niya, I thirst. Maya-maya, praise God, bakit? Kasi after niyang bawiin, di ba, ganunin yung pinto, di ba, sa impyerno, kinuha niya ang susi kay Satanas. Sabi niya sa dulo, Ama, it is finished. Di ba? Into your hands I commit my spirit. Tapos, anong nangyari naman sa templo? Nahapak ang kortina, magmula taas hanggang baba. Di ba? Anong ibig sabihin? Pwede na. The door is open. Pwede nang lumapit sa Diyos ang mga tao. Bakit? Kasi nasacrifice niya na ang sarili niya. Amen? Ayan yan, no? The fact that He rose from the dead is the proof that the Father accepted His Son's sacrifice as the Lamb of God. Na-please ang Diyos sa ginawa ni Jesus. Kaya nung nabuhay siya, tatak yun. Confirmation na tinatanggap ko ang sakripisyo mo. Kaya ikaw, tayong lahat, pwede tayong mapatawad. Amen! Amen! Di ba? Kaya as a result, all who trust in Him as Savior are eternally secure. Jesus said, everything that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I certainly will not cast out. Kaya lahat ng lalapit kay Jesus, hindi niya itataboy. Bakit? Kasi yun nga, nagawa na. And then to emphasize our security, He added, for this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in Him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. Kaya kapag niligtas ka ng Panginoon, talagang pinatawad ka, secure yun hanggang dulo. Diba? Wag mo lang gawing lisensya para magkasala. Kasi hindi ka naman daw ililigtas ng Panginoon ng paganyan. O ayan nilagay na kita sa sa kaligtasan tapos ganyan yung pwesto mo. 'Di ba? Talagang nilagay ka niya sa solid rock. 'Di ba? Hindi ay ganyan. O ganyan ang pwesto. Na parang gaganon ka pa. 'Di ba? Yung parang ligtas ba ako? Hindi, ligtas ka talaga. 'Di ba? Once naniwala ka kay Jesus. And pangatlo, the third message of the resurrection is that believers will live forever. Ayan. So, walang hanggang kang mabubuhay. Kaya nga sabi, after Lazarus died, Jesus had a conversation with Martha, assuring her that her brother would live again. He said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in me will never die. Yan. Kaya kung mamatay man siya,
sabi ng Panginoon, mabubuhay siya na mag-uli. Okay? Kaya nga, si Jesus, tinawag din siyang first fruit. Di ba? Bakit? Ang ibig sabihin ng first fruit kasi, kung ano yung nangyari dun sa una, sa isa, mangyayari sa lahat. Kaya kung ang nangyari kay Jesus, nagtagumpay siya sa kamatayan, magtatagumpay din tayo sa ating kamatayan. Kaya nga, ang buhay natin dito, di ba, si Pastora noon, Pastora Det, tinaas niya lang kamay niya, hallelujah. Oh, wala na. Nakita na ni Jedy, yung ganyang kaliit na apo niya, kita ko, Lola, parang princess. Ganda. Kuha ng angel. Oh, di ba? Nung kinuha niya, ganda daw. Di ba? Nung time na yon, talagang inaano namin, tulong-tulong kami, pag pinag-prepare namin sa pastor, mabuhay kayo in Jesus' name, Jesus' name. Pero hindi nabuhay. Bakit? Kasi nakapunta na pala sa langit. At nung nakita niya ang sarili niya, ay, ang ganda-ganda ko na. Tapos nung nakita niya yung sarili niya dun sa katawan, di na ako babalik dyan. Kaya kahit gaano pa namin siya kamahal, lalo na mga anak niya, bida-bida na naman ako, piling anak. Yan, gaano pa man niya mahal yung mga anak niya, hindi na siya bumalik. Bakit? Nakita niya, wow, ang ganda dito sa langit. Ang ganda ko na rin. Di ba? Talagang mukha na akong princess. Hindi na siya bumalik. Di ba? Talagang, sabi nga daw, kapag ikaw naranasan mo na pumunta sa langit, ang ire-request mo kay Lord, Lord, wag na, ayoko na bumalik dyan. Di ba? Kaya yung sa asawa ni Wigglesworth, di ba? Si Wigglesworth, makapangyarihan siya. Come alive! Come alive! O, nabuhay ang asawa niya. So, sabi ng asawa niya, nakita ko na si Jesus, kasama ko na si Jesus eh. Ba't mo pa ako binuhay? So, sabi ni Wigglesworth, bigan. Ganun na, namatay ulit. Kasama niya na si Jesus. Kasi ganun yon, di ba? Talaga, pag ikaw nakalasap ka na ng forever, ng kalangitan, hindi ka na talaga. Tsaka yun nga, yung mga, kunwari, sa mga matatanda din natin, di ba, minsan, na tayo sa sarili ka, na kahit pang 5 layer na ng chingchangsu, ng sunscreen, di ba? Yung mga pampaputi, yung mga pangwala ng wrinkles, meron talaga, may lalabas at lalabas talaga na wrinkles. Di ba? Pero alam niya ba, sa langit, wala na daw ganon. Di ba? Lahat tayo magaganda't mga pogi doon. Di ba? Glorious talaga. Lahat ng mga natin doon, lahat ng mga yung kapintasan natin dito, mawawalang lahat. Amen? Di ba? Parang may question ka, ba't ba ako panay nunal? Parang taong nunal na ako. Daming nunal. Diba? Pagdating mo sa langit, lahat ng mga yon mawawala. Amen? Kaya dapat excited ka. Sabi mo sa katabi mo, that excited ka. Kaya nga sabi, this may seem like a contradiction, but Jesus was referring two kinds of death. For believers, physical death is simply a door to heaven. Our bodies goes into the grave while we pass into the presence of the Lord. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:6 yan, to be absent from the body is to be present with the Lord. But that's the only death we will experience. In contrast, those who don't know the Lord die physically and then remain eternally in the lake of fire. Kaya yun yung dapat na anuhin natin. Taas ang kamay natin dito ng gustong pumunta ng langit. Taas kamay. Impyerno. Wala naman. Kung gusto mo pumunta sa langit, isa lang ang dapat mong gawin. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, magsisi ka sa kasalanan mo. Doon ka pupunta. Diba? Pero yun nga, diba? In contrast, sa mga hindi daw tumanggap kay Lord, ang kamatayan nila, ilan? 3. Patay na sa physical, patay na sa spiritual, patay pa sa eternal. Hindi lang double dead, triple dead pa. Di ba? Kasi mamamatay eternally. Ayaw natin yun. Kaya dapat we must receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Okay? And sabi nga, the believers in Thessalonica were concerned about their dead loved ones who had trusted in Christ. But Paul reassured them in 1 Thessalonians 4:13-17 na kapag si Jesus daw ay nag-return, di ba, bumalik siya, He will bring the souls of those who died in Him and they will be united with resurrection bodies. Kaya dito, pinaliwanag ni Paul yan sa Thessalonians, na tayo, pag dating ng Panginoon in the twinkling of an eye, itong katawan natin, magiging resurrected bodies, magiging glorious body. Kaya yung, kunwari, yung katawan mong nauumpog, pag yung sa pader,
Aray. Di ba? Pagdating ng Panginoon, magiging glorious yan. Magiging yung parang, alam niyo yung, ang tawag doon? Yun, nagta-teleport. Yung, ay, nandito na ako sa kids room. Ay, andito na ako sa kapihan. Andito na ako sa Gardini. Di ba? Yung pwede kang pumunta sa, yung tagus-tagusan. Di ba? Pero, yun nga, glorious body. Tapos pinaliwanag niya yan. Ang una muna na mararapture, yung unang mga namatay. Kaya ako na rin, yung mga lolo't lola natin, kung Christian sila, talagang mabubuhay yan. Kukunin ng Panginoon yan. Kaya yun nga, yung tunog. Kaya yung mga, yung kinremate, medyo may effort ang gagawin ni Lord sa mga kinremate. Kasi halimbawa, yung mga nag-moment pa, paalam na sa'yo. Sinaboy sa dagat, di ba? Talagang bubuuin pa ni Lord yun. Yan, para pagdating niya sa heaven, buo siya. Buo siya, di ba? Yung mga, kunwari, yung mga nalaglag sa Titanic, di ba? Christian yon. Talagang bubuuin ni Lord yun. Yung mga nilunok ng isda, na mga katawan nila. Di ba? Talagang bubuuin. Bubuuin ni Lord yun. Kasi, pagdating sa langit, glorious body yon. Amen? Kaya minsan may mga di ba, namamroblema pa. Paano ako pag namatay? Saan kaya nila ako ilalagay? Cremate ba ako? Doon ba ako sa Memorial Park? Ganyan. O doon ako sa Everest? O dito lang? Ganyan. Parang iniisip niya, saan ba ako nakalagay? Sa sako ba? Yung iniisip pa kung paano mamamatay, kung paano ililibing, pero hindi. To be absent from the body is to be present with the Lord. Siya nang bahala doon. Pagdating ng rapture, ayan, kaya nga mapalad tayo kung aabutan natin yung rapture. Ibig sabihin, hindi natin mararanasan yung mamatay. Bakit? Kasi in the twinkling of an eye, mababago itong katawan. Yan ang pinagpe-pray natin. Nanawa, sa panahon natin maganap yung rapture na yon, dumating si Lord. Kasi hindi natin mararanasan yung kamatayan. Pero ano't ano man, diba? Ang buhay natin dito matatapos. Kaya we must decide. Tanggapin natin si Jesus. Okay? Kaya sabi nga, when Christ return, He will bring the souls of those who died in Him and they will be united with resurrection bodies. Then believers who are still alive will be transformed with glorified bodies and join the resurrected saints in the air to meet the Lord. Kaya yan, may reunion sa langit. Diba? Kaya ay, lola ko, lola! Diba? Kasi yan, yung mga namatay muna, tapos tayo, na mga nabubuhay. Tapos yan, mga reunion. Uy, Mare, buti na lang, siniran mo ko. Diba? Ganun yun. Diba? Kaya yung mga may iwan naman, sila yung makakaranas ng galit ng Diyos. Ang tawag doon, yun nga, yung great wrath of God, wrath of the Lamb, diba? Yung mga tribulation, ganun. Kaya dapat, maniwala tayo sa Panginoon. And then pang-apat, fourth message is our bodily resurrection. Sabi nga, the first one to be resurrected in a glorified body was Jesus Christ. The next resurrection will be for those who are Christ at His coming. Sabi, the bodies will be different from the ones we have now. Our current bodies are fallen and perishable and cannot enter heaven. But God is going to give us glorious bodies free from sin and corruption. Bakit daw babaguhin yung katawan natin? Kasi makasalanan ito eh. Minanan nito ang mga kasalanan noon pa. Diba? Kaya babaguhin ni Lord kasi hindi yan makakapasok sa langit. Kaya bibigyan ka ng bagong katawan, glorious body pagdating niya. And the Apostle John, kaya pansinin niyo si Jesus, nung binigyan siya ng bagong katawan, galing no? Kasi sabi ng Bible, bigla na lang siyang nag-appear. Bigla na lang siya nag-appear. Tapos sabi niya sa mga disciple, peace be with you. Kaya doon nakuha ng mga Catholic, di ba? Nating mga Catholic noon, yung peace be with you kasi naka-peace si Jesus. Di ba? Nagulat sila. Di ba? Tapos si Thomas nga, hindi pa naniniwala. Di ba? Nung una, kasi iniisip ni Thomas, hindi totoo. Di ba? Iniisip pa niya, multo lang daw si Jesus. Sabi niya, Thomas, hawakan mo ito. Hawakan mo rin yung tagiliran ko. Sabi ni Thomas, my Lord and my God, talagang hindi mo rin maisip kung paano niyang ginawa. Totoo nga. Di ba? Glorious body, pero amazing talaga na nakakakain. Kasi sinabi rin sa Bible, di ba? After nun, kumain pa kasama ng mga disciples, si Jesus. Kain ng isda, ng tilapia. Shoot sa bunga nga.
na siguro tinitingnan ng mga disciple, pero hindi nalalaglag. Parang multo pero hindi naman nalalaglag. Dumediretso yung tilapia. 'Di ba? So ibig sabihin ganun ang glorious body. 'Di ba? Naintindihan niya tagus-tagusan, pero yung pag may mga ginagawa, ano rin, amazing din, 'di ba? Kaya sabi nga the Apostle John gives us another glimpse of these resurrection bodies. Sabi, "Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is." Kaya sabi, right now, we reflect Christ dimly. But after the resurrection, when we are free from all sin, we will bear His full glory. Darating din yung time, magliliwanag din tayo, di ba? Magiging glorious din tayo. And then panglima, the fifth message of the resurrection is that heaven is going to be our eternal home. Diba? Kasi nga ito, hindi pa natin to bahay eh. Parang kunwari, sa pagpipill trip, sa pagmimission, andun lang kayo for a period of time. Pero hindi yun yung bahay nyo. Diba? Iba pa rin. Kaya nga pag uwi namin ng bahay, there's no place like home. Diba? Yung parang na-miss mo yung higaan mo, na-miss mo yung CR mo, na-miss mo yung upuan mo. Diba? Parang ganon. And dito, sa part natin, itong nangyayari sa atin ngayon, hindi pa ito to. Diba? Hindi pa ito yung bahay natin. Kaya wag kang malungkot lang dyan na baka forever na tong ganito, ganyan. Diba? Kasi ang bahay natin ay sa kalangitan. Sabi nga ng Revelation 21 and 22, it gives us a little peek into our future. God will create a new heaven and new earth and His holy city. The new Jerusalem will come down from heaven to the new earth. Kaya nung nakaraan, diba, nag-vlog si Pastor Vlad tungkol dun sa Jehovah's Witness. Ang sabi niya doon, ang Jehovah's Witness ba ay Christian din? Sabi niya hindi. Bakit? Kasi ang dami daw difference ng mga paniniwala nila sa paniniwala ng Bible. Kasi halimbawa, sa Jehovah's Witness, ang langit nila ito na. Pero di ba sabi ng Bible, hindi. Kasi magkakaroon ng new heaven and new earth. Kayo ba, payag kayo, ito na yung langit natin? Hindi, mapollution. Di ba? Maraming mga ganyan. Di ba? Hindi pa. Okay? Kaya sabi nga, nothing unclean and no one who practices abomination and lying shall ever come into it, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. The important thing about heaven is that God and Jesus Christ are there and we will see His face and serve Him forever. Amen? So, yun na. Ang panglimang mensahe ng resurrection natin ay ang heaven ang magiging tahanan natin. And last na lang, ito nga po, dito na tayo magtatapos. Ang pang-anim na message ng resurrection is that because Christ rose from the dead, we can face each tomorrow with assurance and perfect peace. Amen? Kaya nga nung pinost ko si Faith, di ba? Doon sa aking IG, ano yung caption ko sa kanya? Sabi, ang nakalagay doon yung stanza ng Because He Lives. Di ba? Yung, nalimutan, ano nga ba yun? Yung how sweet to hold a newborn baby and feel the proud and feel the pride and joy she brings. Diba? But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Diba? Kasi kung isipin mo, anong future ni Faith, anong future ni Isaiah, ni Amari, diba? Na ganito na yung mangyayari. Pero ang pinapanghawakan natin, this child can face uncertain days because Jesus lives. Amen? Kaya ikaw, ganun ka rin ba? Na ikaw hindi ka na nag-aalala sa kinabukasan kasi alam mo, buhay ang Diyos mo. Di ba? Paano ako pag nag-college? Paano ako pag nagtrabaho? Paano? Lahat na lang, paano? Di ba? Paano yung ulam ko mamaya? Paano yung pagkainan? Di ba? Pero sabi nga dito, we can face each tomorrow with assurance and perfect peace. Di ba? May mga tao ganun din, di ba? Paano ko kung wala ka? Di ba? Paano ako mabubuhay kung wala na siya? Di ba? Parang nawawala na ng hope kapag may namatay na o kaya naman iniwan sa. Di ba? Yung kaya nung nasa barko kami, mga nagtutoksuhan kami, o sige, sigaw mo na sa pagbilang ko 3, kakalimutan ko na siya. Di ba? Pero, yun nga, mga biruan lang yun ng mga tao, mga
memes lang yun ng mga tao. Pero ang totoo naman, kung Kristiyano ka, you can face each tomorrow. Bakit? Kasi buhay ang Diyos. Di ba? Paano bukas? Test na naman. Paano bukas? Exam na naman. Paano bukas? May deadline na naman. Di ba? Kaya mo yan. Bakit? Buhay ang Diyos. Paano yan? May bills na naman. Meralco bill. May nila. Di ba? Kaya mo yan. Kasi, Jesus lives. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Ayan. Kaya sabi mo, mabuhay ka. Ayan. Ayan. So, dyan lang natatapos ang message natin. Palakpakan natin si Lord. Ayan. So, ngayon,